Mga kaabante, ang tubig po ay biyaya ng Diyos. Likas na yaman na dapato'y malaya at abot kayang kamain ng lahat. Ngunit sa ating pong lipunan, tila ang tubig ay nagiging kalakal, ibinibenta at pinagmumula ng tubo. Tama, may mga programang gaya ng salin tubig ng gobyerno na nakapagbibigay ng ligtas na tubig sa mahigit 7 milyong Pilipino. Malaking tulong di ba? Malaking tulong po ito at ginhawa sa mga komunidad na dati wala hong maayos na malinis na supply ng tubig. Ngunit ang tanong, bakit kailangang dumaan pa sa proyekto, bidding at kontrata bago makarating ang tubig sa tao? Hindi ba dapat ito ay pangunahing serbisyo na otomatikong ibinibigay ng pamahalaan? Kung tutuusin, ang tubig ay hindi dapat ikinakalakal. Dahil kapag ka ang tubig ay naging negosyo, ay nagiging limitado na ang access ng mga mahihirap. Ang may kaya, madaling makabili ng bottled water o makapagpakabito ng kanilang sariling sistema. Yung mga di ba? May mga sarili nilang panghigop ng tubig Yung mga wind mill, ganyan. Pero ang maralita, nakikipagsiksikan yan sa poso. Nagbabayad po ng mahal sa delivery o umaasa sa proyekto ng gobyerno na madalas mabagal at kulang. Mas ang malungkot pa nga doon sa mga lalawigan, ang may kontrol at nagmamayari ng mga negosyo ng tubig, politiko rin o kamag-anak ng politiko. Hindi natin sinasabing walang halaga ang mga infrastructure projects, mga kaabante. Kailangan ang pondo para sa tubo, poso at water system. Ngunit malinaw, ang tubig po ay karapatan, hindi po pribilehiyo. Ang pamahalaan ay may tungkulin na tiyakin na ang bawat Pilipino, saan man nakatira, ay may sapat pong ligtas at malubig. Kaya't habang ipinagmamalaki ng DILG ang kanilang accomplishment, dapat din po natin sigurong itanong, hanggang kailan magiging proyekto ang tubig? Hanggang kailan magiging headline na umaabot sa ganitong bilang? Hindi ba't mas makabuluhan kung ang tubig ay palaging naroon? Hindi na kailangang ipagmalaki dahil ito po ay normal na serbisyo. Ang tubig ay buhay. Ang tubig ay biyaya ng Diyos. Ang pamahalaan ay tanga-pangalaga lamang, hindi negosyante. Kung tunay na serbisyo ang hangad, dapat walang Pilipinong magtitiiso ng uhaw o magbabayad ng sobra para sa isang bagay na likas na dapat ay libre. Editorial ni Benji Alejandro.